ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, pasensya na po at medyo hindi po ako nakapag-upload ng halos po ay nasa 2 linggo mahigit. Ang inyong lingkod po ay medyo inabot po ng trangkaso kaya nagpahinga po muna ako. Then ngayon ayan na naman po, umuulan na naman po. Akala ko po ako'y balat kalabaw na, yun pala'y hindi pa rin. Siningil po yung aking katawan. Mula po day 1 ng aking YouTube channel hanggang sa kasalukuyan ay yung init ulan po na nararanasan ko pag ako nagbablog. Ayun, ako po ay siningil. Kaya halos 2 linggo din po akong nakahiga sa bahay. Ano po? Okay po, meron na naman po akong iba-vlog na isang property. Siya po ay 3.5 hectares. Then along Proposed Road. Then mula po doon sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa aking kinatatayuan na to ay nasa 14 kilometers po ang layo niya. Ano po? Then kit nga naman po ninyo kanina yung kalsada, rough and cemented road. Then yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung barangay road na papunta po doon sa area. Ngayon po, huminto kami dito kasi hindi na po kakayanin ng aming motor papunta doon. Dahil sabi ko nga po sa inyo, madalas pong umuulan dito sa amin sa Quezon. Pero pag tag-araw po naman, hanggang property po pasok po yung sasakyan or yung truck kasi yung mga truck po dito na kumukuha ng mga nyog ay diretso po hanggang doon sa property. Ano po? Okay po, tara po at pupuntahan po natin ang 3.5 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Sa ngayon po talaga ay kami maglalakad. Ano po? Kasi ayan po ang kalsada. Talagang medyo po malupit-lupit. Hindi lang po talaga medyo, malupit po talaga. Kaya lalakarin po namin yan. Okay po, tara po maglalakad na po tayo kahit umuulan. Ayan po, miminutuhan ko po yung paglalakad namin hanggang dun po sa property. Ano po? Yan po talaga ang kalsada sa ngayon. Pero ito pong property na to ay napakamura. Ano po? Batid naman po natin na pagkamura ang isang property ay talagang medyo po ang daan ay mayroong kaanuhan, dipisil, kumbaga mahirap na daan. Mahirap ang kalsada or hindi pa po develop yung kalsada. Ano po? Ayan, pero po ito po ay sisimentohin. Kasi mula po doon sa aming pinanggalingan ay talaga naman pong may mga simentado na po siya. Ito naman po talaga dito sa Tagkawayan, Quezon. Ay sabi ko nga po sa inyo, kahit ang property ay inner lot, meron po talaga siyang nakapropose na kalsada. Ayan pa po yung nakaukit na kalsada. Sudsud na po talaga siya. Then may tatawirin po tayo na sapa. Ayan, na running water. Pero barangay po talaga ang may kag-propose nito or sila po talaga ang magpapagawa ng tulay dito para po makatawid po doon sa papunta doon sa property. Kasi ayan po yung kalsada mismo. Kaya kung nasabi po sa inyo na nakakapasok po ang truck dito kasi pag tag-araw po talaga, ayan, medyo po mababa ang tubig kaya po sila nakakapasok hanggang doon sa dulo. Ano po? Ayan po yung sapa. Then ito po yung nakapropose na kalsada. Ano po? Ayan, papunta po yan doon. Nasa unahan na po sila kapitana. Yung pong kapitana na kasama namin ay sila po ang nakakasakop sa lugar na to. Kanila po itong barangay. Kaya talagang siya na po ang nagsasabi na ito ay kalsada. Ayan po, nakaukit po talaga yung kalsada. Ano po? Kumbaga po ay wala po siyang mga ahonin. Talagang halos po ay pantayin siya yung kalsada dito.
Pantayin po talaga yung kalsada. Hindi po siya katulad ng iba na mabundok. Ito po ay pantay lang po. Ayan, hassle lang po talaga sa ngayon dahil ayan, lakad lang po muna tayo. Dun po sa mga buyers na kumbagay hindi pa naman po nila gagamitin or nasa abroad pa po. Mag-i-invest lang po para sa retirement nila. Ayan, ito pong property na to ay swak po ito sa inyo. Kasi napakamura po ng area na to. Mamaya po babanggitin ko na lang po sa vlog ko kung magkano po yung price ng 3.5 hectares. Mag-uusap lang po kami ni Kapitana. Okay guys, nalakad ko na po yung kalsada, yung proposed road. Mula po kanina doon sa una naming nilakaran na pwede na pong daanan ng sasakyan. Then ito naman pong papunta dito sa property ay hindi pa po talaga siya madaanan ng sasakyan. Ano po? Kasi ayan, makikita naman po ninyo. Ang boundary po ng property is proposed road. Okay. Nilakad ko po siya na nasa 20 minutes. Ano po? Okay, tara po at papasukin natin ang 3.5 hectares ng Magibway, Tagkawayan, Quezon. Ayan. Ito na po ang property. Ano po? Kuya, tara ikot tayo. Napakapantayin po nung area. Dati po ito ay palayan. Ngayon po ay hindi na po nila ginagalaw o hindi na po nila tinataniman. Ano po? Okay. Ikot po tayo. Okay, ayan po yung proposed road. Yan pong natututukan na ng aking camera. Then, ito po yung property. Ayun po. Then, hanggang dun po yan sa may kubong yun. Ayan po yung kubo. Then, ayan, halos po ay nyuga na. Then, ito nga pong dinadaanan natin ay palayan siya na ilang pitak. Ano po? Siguro po ito pong palayan ay nasa kalahating ektarya ang lupa niya. Then ang kagandahan po nitong property na to kasi palibot po siya ng running water na sapa. Kanina po may mga dinaanan po kami na nag-shortcut lang po talaga kami. Hindi po kami dumaan doon sa pinakang proposed road dito papunta na sa property kasi medyo na-excite po ako doon sa mga dinaanan namin na ilog. Ang ganda po, ang linaw-linaw po ng ilog na. Yan, kasama na po yan sa 3.5 hectares. Napakarami po niyang nyog. Ayan. Talaga pong siksik po ang nyog dito, oh. Ayan po siya. Ako po'y nagagandahan talaga dito. Sa mga buyers po na, kumbaga po ay hindi pa naman po ninyo gagamitin yung area. Napakaganda po nitong investment. Totoo lang po. Kasi kung kayo naman po ay mag-i-stay na dito kapag kayo ay nag-retire na sa ibang bansa or sa abroad, ayan, medyo masiguro naman po ay matatagal-tagalan pa kaya madidevelop pa po yung kalsada. At saka po, alam nyo po, yung mga ganito pong mga proposed road pa lang ay talagang mura pa po siya. Pero pag yan po ay nasemento na po ang mga kalsada, ay yan po ay tataas na talaga sa totoo lang po. Lalo na po kung ganito po kaganda ang area. Napakarami pong produkto niya, oh. Ay napakaganda po talaga, promise. Ayan, hassle lang po talaga ay yung paglalakad. Kasi sa ngayon po, yun nga, yung pong kalsada ay hindi pa po madaanan. Nadadaanan lang po siya kapag tag-araw. Kasi nga po yung mga truck ay kumukuha po ng produkto dito sa likod kasi napakarami pong nyugan dito. Dito po sa may malapit dito sa 3.5 na to. Ayan po, may nakita na po akong fruit bearings dito na isa. Ayan, langka. Ito po. Talaga pong umuulan na naman. Ito po, mangga. Ayun, may kalamansi po sa side na yon. Tsatsagain ko po kahit po umuulan kasi napakaganda po ng property. Ayan. Pantayin pa po talaga siya. Mamaya po pupuntahan ko po yung sinasabi nilang sapa na running water. Dito po talaga kasi sa lugar na ere ay napakasagana po ng tubig dito. Sa totoo lang po. Buhay na buhay po ang tubig dito sa lugar na to. Dito po sa barangay na to. Ayan, pantayin pa rin po siya, oh. Napakaganda po ng mga nyug na mamunga, oh.
Kasi kaya po ganyan mamunga ang mga nyog dito dahil meron po siyang kinukuhanan ng source of water. Kumbaga po ay kahit magtag-araw ay talaga pong nakakasipsip po sila ng tubig. Kasi nga po napapalibutan po siya dito ng sapa. Yung mga dinaanan nga po namin kanina, ang gaganda po nung ilog. Kumbaga po ay ang sarap po dong maligo pagka tag-init, talagang ang linaw po ng tubig. Wow, ang ganda po nung area oh. Oh, dasik po talaga siya ng produkto. Wala po akong masabi sa ganda po ng area. Oh. Ayan po, napakaganda po niya talaga. Oh, oh. Yan pa rin pong nyuga na yan. Kasama pa rin po yan. Yan. Dito po sa side na to, ayan, may fruit bearings pa rin po. May mga Indian mango po sa side na to. Ayan. Then, ang mga nyug pa rin po. Napakaganda pa rin po ng nyog. Ayan, naririnig ko na po yung lagaslas nung source of water. Ayan, ang ganda-ganda po niya, oh. Wala po akong masabi sa ganda po ng area na to. Ito pong part na to, pwede nyo po itong taniman ng gulay. Ano maganda po dito ay talong, or kalabasa, or ampalaya. Yan po ang maganda dito sa kapapalaya na to. Or pagka naman po tag-araw ay pakwan. Kasi maganda po ang source of water dito sa area. Kaya maganda po ditong magpakwan. Then ito naman pong kabilang side na yan, ayan. Nyuga naman po siya. Ang ganda po nung property. Productive na productive po siya, oh. Oh. Susmi. Yun nga lang po, sabi ko nga sa inyo, medyo pa po siya hassle ang pagpunta dito. Pero po sa ganda po ng area ay napakaganda at napaka-productive. Pantayin po yung property, oh. Ayan, nahihirapan po talaga ang inyong lingkod mag-video kasi talaga pong umuulan. Kaya kahit naman po umulan, ay talagang tsatsagain ko po ang pagbablog nito at talaga pong napakaganda po nung area. Wow, ang ganda po niya, oh. Oh. Ayan, mga takaran pa po dito sa side na to. Ang talagang ang dami po niyang nyug, oh. Okay po, eto pa rin po yung area. Ayan po siya. Yan, quality po talaga yung nyug niya, oh. Boundaries kuya yung sapa, no? Ay, ilog. Ayan. Okay, eto po yung kanilang koprasan. Ano po, yan pong side na yan. Mapapansin po ninyo, yung pong ibang mga vlog ko, yung mga koprasan nila ay may mga bahay-bahay. Ito po ay wala. Ayan. Diyan po nila isinasalang ang kopras. Ang nyog para gawing kopras. Ano po? Okay, konti pa pong pasada. Napakaganda po nung area, oh. Quality po siya. Okay, ito naman po yung source of water. Okay, hindi po ito sapa. Ito po ilog. Ayan. Ayan po siya. Yan po ay ilog na malaki dito na talagang hindi po siya nahihibas. Napakaganda po diyang maligo or maglaba. Ayan, linaw na linaw po ng tubig. Yan po ay boundaries po ng property. Ano po? Ayan, yung kabila pong yon ay iba na po ang may-ari. Then ito pong side na to na pinagtigilan namin, ito po yung 3.5 hectares. Okay. Okay guys, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 3.5 hectares along proposed road. Then, mula po doon sa town proper po ng Tagkawayan, Quezon, almost nasa 15 kilometers po ang layo niya. Then, yun nga po, nilakad namin kanina hanggang dito po sa property is nasa 20 minutes.
Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo ay medyo talagang nag-iinulan po sa amin dito sa Quezon. Pero pag tag-araw, pasok po ang sasakyan doon sa kalsada. Kasi yung pong truck ay namimik up po talaga ng mga nyog dito po sa dulo na to ng barangay na to. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, yung about po sa price, siya po ay 1.5 million. Slight nego pa po siya. Ano po? Okay, call and text na lang po kayo sa aking WhatsApp and Viber. Okay po, thank you for watching.